Dito sa social media, marami na akong napapanood na ayaw na nila o nagwo-worry na silang kumain ng rice kasi daw tumataas ang sugar nila. Tayo naman, hindi naman tayo masyadong takot. Ay, char. Kasi ang ginagawa ko, friends, ay, yan, may nakapagsabi lang sa akin, hugasan daw mabuti ang bigas bago natin isaing para mabawasan siguro yung nagkukos ng sugar dyan. Ayan, kailangan daw, pagka malinaw na yung tubig, tsaka mo pa lang siya isasaing. Ito, tingnan nyo, maputi na. Actually, pang ano na to pang apat ko na to, friends, pero ganyan pa rin. Pero friends, disclaimer, hindi sa akin original yun na ano ko lang, in-advise lang sa akin. Well, si Inday naman ay gaya-gaya lang at madaling kausap. Wala namang mawawala pag ano natin. Pero parang may sense naman. Kasi syempre, sa kakahugas mo, kung ano man yung content na nandun sa rice, huhugasan na nga, mababawasan. Tapos sabi naman ng iba, di nawala yung sustansya. Kasi naman hindi ka naman kumain. Diba nga, hindi ka na kumakain kasi natatakot ka sa kanin. Pero paano, friends, may sustansya pa rin tayo makukuha sa kanin. Oh, di nakasermon patuloy si Inday. Kasi, halimbawa, takot na takot ka nga kumain. Ang tendency naman, hahanap ka ng replacement niya. Dadami naman yung kain mo siguro sa carbohydrates, sa tinapay, o kung ano-ano, di ba? Ganun din, friends. Ay kagaling naman ni Inday, naghuhugas lang ng bigas. Parang may pinaglalaban. Di ba? Okay na rin yan. Basta iwasan na lang natin na masyado masyugar. So, ayan. Diba? Pang 5 na yon, di ba? Medyo ano pa din. Basta ang technique dun, friends, huwag kang bulto kumain ng kanin para hindi naman mag-i-spike ang sugar mo. Diba? Hindi naman kasalanan kumain ng kanin, friends. Kung nakakapagsalita lang siguro yung kanin, ide-defend niya yung sarili niya. Nananahimik lang naman ako. Kayo tong walang control kumain. Tapos, ako yung sisisihin nyo pag tumaas ang sugar nyo. Char. Hala, sige, only rice pa more. Kaya yung iba, binababad muna nila sa malamig na tubig yung yung bago nila hugasan. Kaya lang natatagalan ako sa ganun, friends. Kapag anak ko, kapag ikaw ay Inday, ang dami-dami mong kasunod na multitasking nga tayo. Habang sasaing ka, nagluluto ka na ng ulam, ganyan. Kaya nagmamap ka na, nagpupunas-punas ka na. Medyo malinaw-linaw na yan, friends. O, tingnan nyo yung tubig. Diba? Medyo malinaw na. Tapos, friends, ang technique ko pa, naglalagay ako ng tangkay ng malunggay, friends. Taray, may pa-bonus tip pa. O, diba usually, tayo tinatapon na lang natin yung tangkay, yung dahon lang kinakain natin. Ay, nako, friends, nandyan pa nga yung pinakamaraming sustansya. O, diba, kapag kaganyan ang sinaing mo, matatakot ka pa bang kumain ng kanin? Diba parang excited ka pa kasi alam mo na bawat kain mo ng kanin ay nadadagdagan ka ng sustansya, diba, miracle ano daw ito? Plant, miracle tree, ganun, ang malunggay, diba? At syempre, pinaka-importante sa lahat, i-bless muna natin yung food natin bago tayo kumain. So, at least, kalma na tayo, may peace of mind tayo na hindi na matataas ang sugar natin sa pagkain natin ng rice. So, yun lang po ang aking opinion sa pagkain ng rice o kanin. God bless you all.